Hi mga preni! Malasa, masarap at nagmamantikang luto ng pusit ang isishare ko sa inyo today. Gusto niyo bang malaman ang sekreto ko kung paano ito pasarapin? Halina kayo at panoorin nyo. And this is Fanny from Fanny's Cookery. Magandang nabili kong pusit. Medyo pricey nga lang. Pero worth it naman dahil ang sarap. Kahit anong klase naman ng pusit ay pwedeng-pwede nating gamitin. Tatanggalin lang natin yung mga nasa loob nito. Tanggalin din ang squid ink at itabi. Yung pinakabibig o tuka nito, syempre tatanggalin din natin. Ayan, ang dami ng tinta. Kasama pa ang taba. Durugin lang natin dahil buo pa ang iba nito. Lagyan ng tubig para mas lumabas pa ang kulay. Haluing mabuti. Napakasarap talaga kapag maraming ink. Malalaking pusit ang nabili ko, kaya naman hahatiin ko pa ito sa 3. Pero hindi naman ito liliit, basta tama lang ang pagkakaluto natin. Hugasang mabuti at para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ito ang ating dagdag pampalasa. Isang buo ang gagamitin ko. Mas maraming bawang, mas masarap. Nasa inyo na kung gagayahin nyo ang sukat ng mga ginamit ko. Ang sibuyas naman ay 2 piraso na magbibigay din ng aroma. At ang kamatis naman ay makakabawas ng langsa. Sa kawaling may pinainit na mantika ay igisa ang sibuyas hanggang sa maging translucent. Sunod ang bawang, saute for 1 minute. At kamatis, igisa lang ito hanggang sa bahagyang lumambot. Reduce the heat at saka ilagay ang squid. Panitilihin muna nating mahina ang apoy at lagyan ng pamintang durog, bay leaves, saute for 1 minute. Pagkatapos ay lagyan na natin ng soy sauce. Haluin at tatakpan muna natin ito at lulutuin hanggang sa lumambot ng pusit. Mabilis lang itong lumambot mga preni ha. Pansin nyo yan kusa itong nagkakaroon ng tubig. At kapag na-absorb na ang soy sauce, ilagay na natin ang vinegar. Huwag munang hahaluin sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. At hintayin muna nating maluto ang suka saka haluin. Pagkatapos ilagay na natin ang squid ink. Simmer lang natin for 1 minute. Haluin para kumalat ang ink flavor. At para dagdag sarap ay maglalagay ako ng talong, siling berde at siling pula. At syempre ang magbibigay ng dagdag linamnam sa ating sarsa, coconut milk. Hayaang kumulo. Saka lalagyan ng seasoning granules. Haluin na at lutuin ng ilang minuto pa hanggang sa lumambot ng talong at lumapot ng sarsa. Nakikita niyo yan, nakakatakam na, 'di ba? Nagmamantika na at napakabango talaga. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito, ay mga taga saan naman kaya ang nakapanood ng video kong ito? Hello po sa inyo at maraming salamat! At kung nagustuhan nyo naman ang reseping ibinahagi ko, ay pwede po kayong mag-iwan ng komento. Approve ito sa inyo. Kung ganun, try nyo na dahil siguradong magugustuhan ito ng buong pamilya. Dahil napakasarap at napakalambot ng ating pusit at ang sarap pa ng combination. Kaya naman, i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, Cook with Love! Thanks for watching! Bye-bye!